Tuloy-tuloy pa rin ang mga usapan natin ngayon dahil unang-una, alam naman natin na patuloy pa rin ang pagbaba ng presyo ng petrolyo. Kaya naman marami rin petisyon na ibaba naman ang presyo ng pamasahe sa mga jeep. Kaya para pag-usapan niya, makakasama natin ang National President ng Pasang Mazda. Walang iba kundi si Ka Obet Martin. Good morning, sir. Good morning, Jules, at sa mga boss natin, good morning po sa inyo lahat. Okay, sir. Kaya na nabanggit ko po, no, patuloy yung pagbaba ng presyo ng petrolyo. At syempre, may mga groups po na nagpe-petisyon na ibaba naman yung pamasahe ng jeep. Ano po bang pagtingin nyo dito? Alam mo ito, Jules, ito yung matagal na pag-aaral at sinasabi nga itong presyong 36.50, 36.30, ito po ay talagang pang 8 pesos na. Dahil nga lamang ang nagiging pangamba ng ating mga ibang leader sa transport at mga kasapian natin sa hanay ng driver, ay paano kung biglang bumalik sa 40 ang presyo ng diesel. Alam nating lahat yan na pagka during winter time, tumataas ang presyo ng petrolyo. So sabi ko nga, ang gagawin na lang siguro natin, kami sa Pasang Mazda ay meron kaming formula na ihahain sa LTFRB kung hindi bukas, the most is Friday. Okay. Ano po ba yung formula na yan? Ito, Jules, yung parang bracketing to eh. Bracketing. Halimbawa, ang presyo ng diesel ay 40 hanggang 45. Siguro, ipepeg namin ng pamasahe sa 9. Okay. Sa ngayon po ba magkano? Sa ngayon is 8.50. Okay. Okay. So, 46 to 50, ang presyo ng diesel, 10 pesos. Nag-39 to 35. 8. 31 to 35, 750. Okay. So, alam mo kasi sa karanasan namin at sa mahabang panahon ko sa industriya, ang mapakadaling mag-file ng petition for reduction of fare. Pag nag-file ka ngayon, i-schedule ng board sa within 15 days ng hearing. Ang reduction, automatic yan during the hearing, approve yan. Okay. Ang pangamba, ulitin ko, paano kung tumaas? Pag tumaas naman ng 40, magpapile kami ng petition for increase of rates from 8 pesos to 8.50. Napakahabang proseso. So, hindi po patas na 15 days lang din yung magiging hearing. Usually, mas mahaba. Hindi. Kanya nga, last week, nung kausap ko si chairman, ang buting chairman ng LTFRB, Chairman Hines, sinasabi, paano sir kung magtumas ng 40? Yung po bang, di mag-file kayo ng petition for increase of rates? Sabi ko, Chair, pag nag-file ba kami in 15 days, approve din yung 850. Ay, hindi ko masasagot dahil maraming proseso niyan. Okay. So, hindi naman pwedeng ang maging basihan lamang natin yung pagbaba ng diesel. Okay. Paano ang spare parts? Yun, Jules, may mga kaakibat na problema yan sa pag-aproba ng pay increase. Alright. Ka Obet, siguro magandang mapag-usapan din natin kung ano-ano ba yung mga basis kapag nagtataas usually ng pamasahe. Ang basis sa pagtataas ng pamasahe, number 1 yung presyo ng petrolyo. Okay, yung number 1. Yan, number 1 yan. Number 2, presyo ng spare parts. Spare parts. So, yung mga prime commodities na kaakibat din sa ating paghahanap buhay sa araw-araw. Okay. So, ito yung mga factor na, mabigat na factor na kailangan patunayan namin sa board na kailangan magtaas sapagkat nagtaasan ng mga presyo nito. Yung spare parts po, tumataas din siya kapag tumataas ang presyo ng gas. Ganun po siya. Tama, Jules. Ito kasi yan parang leverage yan Pag tumaas ang presyo ng diesel, apektado ang income ng driver. Okay. Apektado na ng operator kasi nagtataas na rin ang spare parts. Pag bumaba na ang diesel, kumikita ang driver. Pero ang operator is pa rin sa spare parts kasi nga hindi binababa ang presyo. Okay. Isa yung factor na napakabigat sa amin sapagkat sinasabi ko nga, task ng Department of Trade and Industry. DTI naman yun. DTI na tingnan mabuti ito. Huwag yung puro palengke lang ang So, dapat monitor. nangihimasok din sila sa issue na to. Tama. Sa ngayon po, wala po silang control as of now. Kung hindi ako nagkakamala, a year ago, nagkaroon kami ng konsultasyon dyan. Okay. And sinabi nila, magpasa kami ng mga resibo. Ginawa namin, pero wala pa kaming action na nadidinig sa kanila hanggang ngayon. Okay. Kanya, alam mo, Jules, itong pagkakataon na ito, dapat magkakaroon tayo ng interagency meeting, DTI, LTFRB, DOTC, LTO, para sa bagay nito. At yun nga, ang mga pangamba namin. Ako mismo yung nagsulong na maging 8 na. Okay. Pero ang naging katanungan ng mga kasapian namin at ng ibang grupo, paano pag pumalo ng 40? Okay. Yung bang sinasabi mo, Ka-Obet, na naging 8, maibabalik kagad sa 850. Doon pumapasok yung bracketing system na formula na aming idudulog sa LTFRB. Okay. So basically, para malinaw sa mga boss natin, no, yung nagiging mungkahi niyo po ngayon, Ka-Obet, na magkaroon ng standardized na pagpepreso, na kapag bumaba yung presyo ng gasolina,
syempre meron nakaakibat doon sa bracket yung nabababa rin yung presyo ng pamasahe. At pag tumaas, pareho lang din kasi meron tayong bracketing na tinatawag. Tama, Jules. Yan ang gusto ko malaman ng mga boss natin na yun ang ipapanukala namin sa board at ako'y umaasa na kung ito man hindi nila pansinin o sabihin nilang under study, sa lalong madaling panahon action nila to. Okay. Sapagkat dito nakasalalay ang income ng operator, income ng driver, at higit sa lahat yung ating mananakay. Kailangan maproteksyonan natin. Pero kaobet yung mga grupo po ba, syempre iba't ibang grupo sa transport sector, nagkakaisa po dito sa mungkahi ninyo? Siguro ang aking pananaw dito, maaaring bago itong aking ihahain ito, pero ito naman sinasabi nga, hindi lang para sa pasang basta to, Jules. Para sa lahat to, at kung yung mga kapwa ko leader, yung magaganda dyan, saka mga pogi, at yung iba pa dyan, po pwede sigurong amendahan nila itong panukala na ito kung inaakalan lang maganda. At kung maganda naman, mag-usap kami at magtulong-tulong kami sa pagsusulong nito. Sapagkat isa lang din ang problema ng grupo ko at ng grupo nila. Pero ano po ang pulso dito ng iba't ibang stakeholders tulad na namang syempre ng mga jeepney drivers na directly involved at yung mga commuters po? Alam mo, Jules, para sa kaalaman natin mga boss, nag-survey kami. We conducted a survey sa driver. Alam mo, natutuwa sila. Gusto nila yung ganon. Kasi pag-file tayo ng petition for increase of rates, it takes months. At kung minsan, pag ma-approve na yung ating application, yung ating petition, biglang mababa ang diesel. Okay. So, ala na naman yan. Stagnant na naman tayo. Sa mga commuters naman, nagugustuhan nila yan sapagkat alam nila, para ba yung bagyo, sabihin natin, signal number 1, totally, alam pasok. Number 2, elementary high school, college. So, kailangan lang siguro ay magkaroon ng tamang impormasyon sa ating mga mananakay na eto na po yan. At ako'y naniniwala na ang ating mananakay matatalino upang hindi pa maintindihan yan. Yun po yung layunin yan. Okay. So, nakikita ko dun sa sinasabi niyo, sir, na magkakaroon na ng kumbaga ng culture yung mga commuters natin na compared to the system na kapag may typhoons, parang ganun na rin kapag may pagbabago ng presyo, automatic agad. Automatic. Na kapag may pagtaas o pagbaba ng presyo ng petrolyo, automatic din yung paggalaw ng presyo ng pamasahe. Tama po, Jules. Okay, so as we end our interview, sir, syempre, nakikita nga natin na unstable itong presyo ng pamasahe sa petrolyo. So as we end, sir, is siguro for parting message na rin, paano na po ba yung maging developments naman pagdating sa e-jeepney? Alam mo, Jules, sa mga boss natin ngayong umaga, pag nag-lunch kami lunch na to at nagkaroon na po kami ng testing dito at yung free rides, ito pong e-jeep, tatapating po kayo. Yung 3-piece kung sinasabi rito, Julius, petrolyo, pamasahe, polusyon. Wala na po lahat yan. Hindi na natin pag-uusapan ng presyo ng diesel, hindi na natin pag-uusapan ng pamasahe sapagkat may study na po kaming ginagawa rito na mabibigyan hindi sa lahat ng ating mga bosses na commuters. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Ka-Obet. At syempre, tiyak, marami na namang natuwa sa mungkahi ninyo para nga sa pag-handle nitong presyo ng pamasahe. Maraming salamat, Ka-Obet. Muli nakasama natin ang National President ng Pasang Mazda. Walang iba kundi si Sir Roberto Obet Martin. Maraming salamat. Thank you, Jules. Thank you po.